we will visit 7 churches, all in one city, and gaze upon its long history. This is Holy Week Special at Manila. To some of the greatest sights inside Intramuros, San Agustin Church, and the Manila Cathedral. In Escolta Street, the heart of post-battle Manila, Santa Cruz Church, Binondo Church, and the famous Quiapo Church, home of the Black Nazarene. South from the Kilometer Zero Luneta, the oldest Marian image of Ermita Church, and the place of the first Columban assignment, the Malate Church. Good morning from the beautiful Manila City. At dyan pala yung Pasig River Ferry Station pala sa Escolta. At today, it marks the Good Friday, which niligtas tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan. Kasi pinako siya sa krus. At yung tawag dun sa hill na pinako siya kasama yung dalawang nasa gilid niya is Calvario, which is Golgotha ang tawag sa Jerusalem. Tapos ngayong araw na to is napakamakabuluhan kasi papunta tayo ngayon sa Binondo Church, which is the minor basilica of the San Lorenzo Ruiz, ang pinakaunang Pilipino na saint, no? So, eto, ginawad siya ni Saint John Paul II ng national minor basilica status yung Binondo Church. Kasi andito na tayo sa harap ng Binondo. At naglalakad tayo. So, sa Holy Week, medyo lang gaanong taong, no? Medyo tahimik. Tsaka napaka-aktibo yung mga pulisya natin na pagbabantay. Tapos Jesus saved us from our sin. At ito ay nangyari noong 2000, parang 2,000 taon na nakalipas, no? And the greatest 3 hours of His crucifixion ay nangyari sa 12 to 3 p.m. At naalala ko yung story na sinabi ng aming teacher sa Christian Learning Education na itong si Saint Veronica, i-wipe niya yung mga dugo ni Jesus at saka pawis. Kaya nung pag-wipe sa towel niya, nagka-imprinta yung dugo ni Jesus sa kanyang tuwalya. Tapos ngayon, nasa national treasure pa yon na nasa Vatican, no? Atin pong inaalala ngayong araw ang pagkamatay ni Jesus mamayang 3:00. Ayun na, nakikita ko na yung Binondo Church. At sa ngayon, hindi na siya bahagyang madilim, no? Sa kanina. Kasi lumabas ako ng madaling araw, eh. Tapos yung araw na ito ay sorrowful mystery kasi Biyernes, eh. Tapos yung mga 5 misteryo nakasali sa sorrowful mystery is yung agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. Tapos kasi ito parang summary ito ng Passion of Christ, no? Galing nung nag-pray siya dun sa Garden of Gethsemane after ng Last Supper, which is kahapon yun. At ang kasunod doon is yung scourging of Jesus at the pillar. Tapos kasama na doon ang
crowning of Jesus with thorns. Tsaka kaharap na natin ngayon yung Binondo Church. This is yung first Visita Iglesia natin. Tsaka the greatest hours sa Passion of Christ, no? Nandito tayo sa Plaza Luis. Ay yung crucifixion and death of Jesus Christ. Tsaka carrying of the cross. Which is napaka-makabuluhan ngayon sa mamayang alas 3. Tsaka madami nang pumapasok sa Binondo Church. Papasok rin tayo. Ito po yung loob ng Binondo Church, no? On our first visit, the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane. The reading of Luke chapter 22 verse 39 to 46. Then going out he went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. When he arrived at the place, he said to them, "Pray that you may not undergo the test." After kneeling, he prayed, "Father, if you are willing, take this cup away from me. Still, not my will, but yours be done." And to strengthen him, an angel from heaven appeared to him. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. So ayan guys, tapos na tayo magdasal at sinayan ko yung start ng way of the cross, no? Which is yung condemned, Jesus condemned to death. Tapos kasama na rin ang magpa-fasting sa araw na ito. Bawal kumain ng pork. Kasi naalala ko kahit high school ako, baon ko dati is laging isda. Bawal kasi magano yung pork ngayon. So, kasi Friday, Biyernes sa Santo. Tapos ang napansin ko, nakatabo ng mukha ni Jesus sa purple na taklot. Kasi hindi pinapakita yung mukha. Pati sa mga saints, tinatapon rin kasi ito yung araw ng kamatayan ni Jesus, hindi yung pinapakita. So ngayon, papunta tayo ng Quiapo, Santa Cruz muna, Santa Cruz Church. So sunod na tayo guys sa Santa Cruz Church, which is yung Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. Itong daan na to is actually Dasmariñas Street, pero kalain mo Cavite pero hindi. So ang nakita natin, no, na nakakapanlumo yung kwento ng buhay ni Jesus sa simula ng siya ay kinusifix sa krus, tsaka pinako gamit ng totoong talaga, no, lansang. Tapos ang start talaga sa Good Friday is actually walang trabaho, kaya medyo walang tao sa kapaligiran natin ngayon. And kasi skip work, we need to remember the crucifixion and death of Jesus Christ. Tsaka dito naman sa Santa Cruz Church, meron silang replica actually ng Our Lady of the Pilar, which na venerated pa sa city ng Spain, which is called the Zaragoza. So
So napakabanal ang statwa na ito ng Our Lady of the Pillar dun sa Santa Cruz Church. At yun, si Jesus ay na-bruise, kakaawa yung mukha niya. Kaya malapit na tayo. So andito na tayo guys, no. So pinaniniwala ang dugo ni Jesus Cristo ay parang yun na yung pawis niya. So kailangan na lang natin tumawid dito ng safely, no. Dito na po tayo sa Escolta State, kung saan yung Santa Cruz Church. Ano na din to, parang ito yung plaza dito. Tapos pwede na makapasok. Kanina kasi maaga ako dito, kaso hindi ako nakakapasok. At alam nyo ba kung ilang times natumba si Jesus? Actually pangatlong times. So kaya sobrang makalpuluhan itong araw na ito. Tsaka meron din mga Station of the Cross dito. So ang gagawin ko na lang dito is yung pangalawang Bible verse reading natin para sa second visitation ng simbahan. Ganito po siya laki, no? Sabi daw nila under renovation daw yung church. Pero ito talaga yung kagandahan ng Santa Cruz Church. So according sa Bible, nauna raw yung Last Supper with Apostles bago yung pagkatapos na nag-pray si Jesus sa Garden of Gethsemane. At doon na siya na-aresto. Ito po yung loob ng Santa Cruz Church. Second visitation, the Lord Jesus is taken to the house of Annas. The Gospel of John, chapter 18, verse 19 to 23. The high priest then questioned Jesus about his disciples and his teaching. Jesus answered him, I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. I have said nothing secretly. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. They know what I said. When he had said this, one of the officers standing by struck Jesus with his hand, saying, Is that how you answer the high priest? Jesus answered him, If I have spoken wrongly, bear witness to the wrong. But if I have spoken rightly, why do you strike me? We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. Dukuan talaga sila. Sarap lang. Sige. Masarap. Grabe na talaga ang penitensya yun. Dukuan talaga sila.
direksyon sa buhay, lalo na sa mga mapang-amok na sitwasyon. Malaking bagay ang panalangin upang mabigyan ng pagkakataon na makapag-isip ng naayon sa kalooban ng Diyos at sa kung ano ang mabuti. Manahimik, manatili, manalangin. Manalangin tayo. Mapagkalingan namin ang kailanman ay hindi kami nawawaglit sa iyong pag-iingat. Pagkat mo kami ng ibayong pag-iingat sa isip, salita at gawa. Iinisa na namin manalangin na hindi labis masaktan at manakit. Pakapakinggan mo kami sa ngalan ni Kristong maawain sa amin. Amen. Masanatin ang tunang pag-iiasan, landas mo kahirapan at pagdurusan, tungo sa kalayaan at ating tagumpay sa piling ng Diyos ng buhay. So it's the sky is so beautiful, guys. At grabe talaga nanatili pa din yung tradisyon ng yung panatang yung pagkakasakit sa sarili, yung saktan yung sarili. Meron pa din palang ganun tradisyon na nananaig sa ating sa ibang sa mga tao. Tapos ngayon, next church natin is yung Quiapo Church, no? Pagkakaalam ko, dito yun eh. So, according sa Biblia, ang nangyari is yun, na-arresto si Jesus dun sa Garden of Gethsemane pagkatapos niya mag-pray. Tapos, dun siya tinago sa bahay ni Caiaphas, which is yung isang high priest na Hudyo. Medyo busy na talaga dito, no? Ayan. Kasi na guys yung oras is actually 7:30 na. Marami nang pumupunta ng simbahan ngayon para magdasal at isariwain yung mga alaala ni sa buhay ni Jesus. Kaya natin mo nang tumawin. Yan guys, yan, LRT station yan eh. Ayan guys, punta na tayo sa Quiapo Church. Pagkakaalam ko meron ngayon eh, posisyon ng Nazareno. Kaya medyo dami-dami din yung tao ngayon. And na-arresto si Jesus at dinala sa bahay ni Caiaphas. Ang nangyari nun is sinundan siya ni Pedro. Tapos kaso pinaila siya ni Pedro. Sinabi na hindi ko kilala si Jesus. Tapos ang kami talagang kwento ng ni Jesus buhay. Tapos kailangan lang tayo magdala talaga lagi ng tubig pag Holy Week, no? Semana Santa rito sa Quiapo Church. Kasi kailangan mong hindi ka mapagpawisan, ganun. Kasi medyo mainit din yung panahon ngayon kasi El Nino nga, no? Ate, nasa arena nyo. Ate, nasa arena. Kandila po kalahatan. Nasa arena nyo po, nasa arena. Blessing tayo, nasa
Magkano yan, te? May ano ba position ngayon sa ano, Nazareno? Kaya anong oras po? Alas 12 pa pala? Ay, nagsimula na pala? Carmen! Pamilya ko kaya salamat. Kandila po para sa lahat na. Nay, kandila po na yun para sa pamilya. Sa lahat na niya. Pili kayo, sir. Siya. Pili kayo, yun o. Ano tayo na yun? Ayan ang mga pulis, ano sila, no, para tuloy-tuloy yung lakad ng ano, posisyon. So ito yung sitwasyon, guys, sa ilalim ng Quezon Bridge, no. Ito, dito tayo sa Carlos Palanca Street. Naghihintay ang lahat sa pagdating ni Jesus Nazareno. Salamat. Punta tayo sa harap ng bahay. Nandito po tayo sa Quezon Bridge at pabalik na tayo, guys. Punta tayo sa Manila Cathedral kasi dun talaga nakaupo yung Archbishop. Tsaka sa Quiapo Church kasi medyo hindi nakakapasok, may blockade na nakaharang, no, hindi tayo nakakapunta sa harap ng simbahan. But nonetheless, yung last prayer ni Jesus ay sa krus, no, ayon sa Luke chapter 23 verse 34. Yung sinabi niya sa dalawang katabi niya, no, yung sinabi niya is, Father, forgive them for they do not know what they have done. So yun yung pinaka essential na portion ng kanyang forgiveness. Nagbigay, nag-alay ng kapatawaran si Jesus sa mga kasalanan na ginawa ng mga tao. Wala siyang walang resentment, walang galit, walang bitterness or feelings ng hostility yung naramdaman ni Jesus. Purong ano talaga, forgiveness talaga yung main message sa araw na Biyernes Santo. Ito yung Metropolitan, guys. Ano yata to, theater. Ay dami ding naka-standby, oh. A police truck, NCRT. Tapos ito, Metropolitan Theater. Tsaka yan namang daan na yan is pa Carriedo, I guess, sa likod ng Quiapo. Ngayon, punta tayo dun sa may banda dun. Sa Intramuros tayo.
the next two churches in our list. Ang Manila Cathedral tsaka San Agustin Church. Dito talaga tayo dadaan. Mas malapit guys kung dito tayo daan sa underpass para papunta tayo sa kabila, no? Actually, medyo malinis itong underpass na to eh. Kesa dati raw na medyo ano daw, nadumi talaga. Saka madaming natutulog dito dati. Nandito na misa Intramuros. Pero yung katapat natin is Binondo. Kaya daanan muna natin yung China Aid Bridge na nagko-connecta sa Intramuros tsaka sa Binondo. Diba? Parang Filipino-Chinese fusion. So, yun. Maraming deboto pumunta dun sa kay Nazareno, no? Kasi nag-procession. Pero sabi nila, madali lang, nasa mga alas 8 pa yun, nasa Villalobos Street na daw yung Nazareno. So madali lang siya parada, no? Tapos si Jesus talaga, ang purpose niya talaga sa life, sa buhay ng kanyang pagka chosen one, no? Pagka Messiah, ay yung pagbigay ng malasakit sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Kaya maiging na ipamalas natin sa ating mga kapamilya o hindi kaduguman o kadugo, maging mabait tayo. Tsaka in fairness ngayon, no, sa Biyernes Santo, medyo kalmado ang mga tao. Tapos kahit dito may police station pa din, no? So feeling ko talaga napaka safe ngayon, no, sa Manila. And itong bridge talaga napaka pinagawa ng maayos ng pinagawa ito ng maayos nung term ni President Duterte. Tsaka sagradong araw yung Biyernes Santo ngayon, kasi ito yung pag-fasting, di mo nakakain ng pork or baboy. So pwede ka naman kumain ng isda na lang, or minsan pwede wag ka na lang, water na lang, ng tubig, kasi yung iba tubig siya. Tapos itong hagdan na to dito, paikot talaga siya, no? Dito na tayo guys, tanaw ko na yung Manila Cathedral. Ito yung fourth stop natin, fourth visit na church. So itong Manila Cathedral, napakabanal din ito, kasi halos maraming mga nagwe-wedding gusto mag-wedding dito, kasi very very romantic place. Akalain mo sa loob ng Intramuros. Tas in relation kaya sa ginawa kay Jesus bago siya pagkatapos siyang ilitis sa bahay sa palasyo ni Herodes, na tirahan ng mga sinaunang hari noon. Ang ginawa sa kanya ay, ang desisyon nila ay papako siya sa krus. Tapos medyo marami na yung tao sa Manila Cathedral, kasi parang may line up dyan, magla-line up. Tapos yun, ayan, naglalakad na tayo patungo sa Manila Cathedral. So ang ginawa ni Jesus, yung mga tao, hindi siya pinaniwalaan na siya yung chosen one, na siya yung God's Messiah. Tapos pinainom siya ng wine vinegar. Nung nagsabi siya na nauuhaw siya, binigyan siya ng suka. Ang kaya
napaka ano, medyo bad treatment yung binigay kay Jesus, no? Yung mga sundalo ninak siya, sneered him. Tingnan mo sa Luke chapter 23, the soldiers sneered him. Ayun, ninak siya ng mga sundalo. Tapos eto, may mga stations of the cross rin dito. Kaharap ng Palacio del Gobernador, kung saan nag-ano yung Comelec. Ayan. Actually, ito na yung Plaza de Roma. Maraming tao ngayon, no? Napaka-peaceful ng lugar na to. Maganda yung ano, bago yung mga cross na yun. Hindi yan nilalagyan ng cross dito. Kagaya na ganyan. Tapos may mga nakikita akong foreigners. Hindi kagaya dun sa ano, Quiapo. Dito may mga foreigners. Ano kasi itong Intramuros, napaka sacred. Tsaka isa pang ginawa sa kanya, sobrang sama, yung crowned with thorns. Pinasuot siya ng ano, matinik na corona. Uy, nandun sila! Wow, so vibrant. Hindi ko lang alam kung makakapasok tayo kasi sobrang taas ng linya doon, no? For my confessions ngayon, no, para act of forgiveness, 10 a.m. to 2 p.m. tsaka 5 p.m. to 7 p.m. Yun. At ito yung buong situation dito. Station 2 dito. Ito pala yung bantayog ni Charles, oh. King Charles of Spain. Tsaka yan. Yan ata si Veronica. Yung nag-wipe sa dugo sa face ni Jesus, no? Yun yung Veronica wipe the face of Jesus in towel. And kaya andun sa Vatican yung towel na yun. Napakahalaga yun, na most treasured relic na nandito pa nandito pa sa ating time, no? Kasi nung time ni Jesus, ano siya na namatay ng 3 p.m. Anno Domini AD 33. Bali parang 2,000 years ago na yun, eh. Tsaka makikita mo yung sorbetes, kalesa, yung pinaka very yung standpoint dito talaga sa Intramuros, no? At saka kasali ito sa hop-on, hop-off bus, eh, sa Department of Tourism. Kasi napakaganda talaga na place nito. Tsaka sa likod naman nito is the Fort Santiago. Tsaka madami namang mga information na nakapaskil, no? Kahit saan. Okay. Eternal Father, to the passion of your beloved Son, you wish to reveal to us your heart and bestow upon us your mercy. In union with Mary, his mother and ours, may we know how to always welcome, protect the gift of hope. She will not mercy persecute with the prayers we raise for ourselves and for all humanity, so that grace of this way of the cross may reach every human heart and fill them with new hope, that unfailing hope which radiates from the cross of Jesus. Amen.
My gosh, I love here, guys. Napaka-vibrant. And the spirit of Christ's crucifixion remains in every hearts of all who attend here. Tingnan mo naman o gaano kataas yung linya. They patiently wait talaga. Tsaka actually dito yung unang Station of the Cross, guys. Tapat lang ng simbahan. And kasunod na yan. 2, 3, 4, 5, 6. Tsaka paikot na yan doon. Ikot ka doon. Yung Stations of the Cross. So, in light with the kwento ng buhay ni Jesus, meron din siyang mga mirakulo, mga milagro na ginawa niya dun sa wedding at Cana. So Cana Church, Cana simbahan ata yun, simbahan ng Cana. So ang ginawa niya dun is tinurn niya yung tubig into wine. So yan yung one of the miracles. Yung second miracles naman niya na inaalala natin is yung paglakad niya sa tubig, sa river. Kaya nagulat yung mga first apostles niya nung nakita siyang naglakad sa tubig. So one of the miracles yun. And hindi naman lahat crucifixion yung inaalala natin sa ngayon. Inaalala din natin yung paano niya dinala yung cross at pang ilang beses siya natumba. Bali pangatlo. So ngayon pupunta na tayo ng San Agustin Church, which is malapit lang, parang 5 minutes walk lang dito. Tara, puntahan natin. And ito yung mga bagong brick na pavements dito, which is bagong ginawa. Parang sarap pag ice cream, no? Mainit kasi. Ay, dito, madaming mga food trip, guys, sa gilid. So pwede kayong kumain muna dito ng almusal kung hindi pa. Tingnan natin. Yung mga fried rice. Ayan, madami palang dito. Kain na po. Yung mga Kain na kayo. Ilan po? Street foods. Kahit anong pakulong makainan dito sa gilid ng cathedral. Saka ito talaga yung national cathedral, no? Dito sa Manila. Yung kauna-unahang cathedral na ginawad mismo ng Pope nung time na yon. And sponsor talaga to ng Love the Philippines. Ganda ng mga pampalamig. Kakauhaw. Dito ka, sir, oh. Hindi, okay lang. Yan lang, sir. Yung may sabi ko, Grabe, full street pala to, no? Hanggang sa dulo pa pala to, no? Yung mga shake nila, normally 90, 100 yung large. Mga base price dito. Tsaka umabot pala yung mga Nazareno dito. Napaka meaningful yung Holy Week na to, no?
Tsaka it's very mas malimit yung tao dito, no, kaysa dun sa ano, Quiapo. Parang ang ganda, no? Parang bigla na lang akong pumunta dito galing sa Quiapo. Kasi medyo magkalapit lang din yung mga simbahan dito eh. And mga mani, oh. Pizza. Ay, bibingka pala. Okay. Oh my gosh, I haven't seen this kind of Intramuros before. Kasi wala talagang nabibenta dito eh. Ngayon lang talaga to. Oh, ayan. Sa mga nagugutom dyan. Actually ako, wala pa lang ako almusal eh. Pero meron akong kinakain ngayon. Ayun. Maganda pala yung outside na ano, no? Bell shape ng Manila Cathedral. Actually bumalik lang ako sa daan guys eh, kasi may nakita akong hopya. Napakasarap. Pero tara, head na tayo sa San Agustin Church. Bali ano lang, konting snack lang kasi mahirap na walang laman yung siya. Kaka-ulcer tayo. But realistic, Ako yung munggo yung laman nito eh. Bawal kasi magbaboy na ito. Pinili ko yung munggo flavor feeling. Medyo malayo pala sa San Agustin Church. Ayan, doon na. Mga 5 minutes ka. Gumagaan yung pakiramdam ko. Mayroon na pag gutom na, mainit pa. Tuloy tayo sa kwento ni Jesus. Doon pala sa Sea of Galilee ata yun, or Lake Tiberias ayon sa Biblia, kung saan siya naglakad sa tubig, no? Very miraculous. Ang sarap ng lemonade. Balikan ko yan mamaya. 45 ata with cucumber. Medium na yun, no? Daming makakainan dito guys. Sobra. Grabe, no? Inorganize talaga to ng ano, Intramuros administration. Ano? Ang invite sila ng mga madaming matitinda ng ano dito. Oh, iba-iba. Grabe. Variety. Andito na tayo guys. Cafe Intramuros. And yan na yung San Agustin Church. Actually dito guys yung Casa Manila Museum eh. Dito banda. Sobrang ganda din dito. Tsaka may mga bamboo bicycle din dito, no? And dito tayo. Hindi ko nababasa yung ano dito, street. Ano kayang street to, no? Okay guys, this is San Agustin Church, or yung Archdiocesan Shrine de la Consolación, Nuestra Señora de la Consolación y Korea. Napakataas talaga ng pangalan. Pero actually ito yung oldest stone built na church, no, in the Philippines. Tsaka tingnan nyo naman, UNESCO World Heritage Site siya noong 1993. And bago nun, ginawa siyang National Cultural Treasure ni then President Marcos Sr. noong 1973. Andito na tayo sa
tingnan mo naman yung Baroque architecture. Napakalinis. Ang ganda mag dito. Tsaka naka-organize talaga sa Intramuros, no, yung mga Stations of the Cross. Meron din kasi dito eh. Pwede ka din mag Stations of the Cross. Gagawa din ako ng magpe-pray din ako dito ng Station of the Cross. Very memorable ito na feeling. And nandito siya talaga sa gitna ng Intramuros, naka-sit in the middle of Intramuros, and there are Knights of Columbus. Hinahanap ko yung guys, station number 1. Kasi ewan ko lang saan yung station. Hindi dito kasi ako, parang doon yata. Hinahanap ko yung station number 1 ng way to the cross, no? Kung saan pinako si Jesus and condemned to death. Malapit na, actually 11 PM na. Medyo mainit na din kaya. At sa gilid guys, pwede pala kayo mag-light ng candle, tapos mag-pray at magdasal. Yung overall architecture tsaka yung design ng upper elements is very appealing talaga, no, dito sa San Agustin Church. At meron silang inner garden, yung mga Agustinian friars dati pa. Kasi ito yung place nila kung saan sila magmumuni-muni. Tapos magpakikinggan yung mga ibon na mga humuhuni. Meron pa doon guys. Dito sa loob ng San Agustin Museum, marami kang makikita na parang paintings, tsaka art. Sobrang relevant na experience ang makapunta rito. Madadaanan nyo ito guys pag exit nyo, pag palabas na kayo, kasi dito daw ang labasan. Tsaka may mga turtle pala guys sa pond nila, sa gitnang center pond ng inner garden na to. Turtle pala. Sobrang peaceful ang ambience rito, na parang dinadala ka sa langit, na parang lahat nakikita mo parang kalmado.
our fifth visitation, Jesus is taken before Herod. The Gospel reading of Luke chapter 23 verse 8 to 9 and 11. When Herod saw Jesus, he was very glad, for he had long desired to see him, because he had heard about him, and he was hoping to see some sign done by him. So he questioned him at some length, but he made no answer. And Herod with his soldiers treated him with contempt and mocked him. Then arraying him in gorgeous apparel, he sent him back to Pilate. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. Palang museum dito guys, oh. Kaya pala dito kami pinapalabas kasi merong museum dito pag exit. Ito naman yung garden kung saan dito nag-aano yung mga Augustinian friars dati, no? Kasi yung fountain is very peaceful, tsaka yung mga puni ng ibon, ganun. Basta tayo sa bahay ng mga kasal. Sa Diyos, aking Ama. Ganda ng ano dito, yung ambience dito. Parang outdoor feels. And magugustuhan mo talaga dito, no? And actually, may turtle sa pan. Ito. Ngayon sila alagang turtles. 3 ata yun. Napaka-peaceful talaga, no? Punta tayo dun sa part ng museum na dun. Kasi meron ding mga statues and more frames, no? Portraits. Ang ganda din naman pag mag-picture dito. Parang museum talaga siya, no? And ito pala garden. Ang panloob na hardin. Inner garden. Ito pala statue. Yung Mama Mary. And then, ito, may history din pala naka-akibat dito. Damage and losses of this church, no? Noong World War II. Tsaka, mga pinsala. I think mag-proposition na ngayon. Daming naglalabas na ano.
Dito tayo pa-exit sa Museo San Agustin. Wow, tingnan nyo naman, oh. Ito yata yung barko sa Galleon Trade, kung tama ba. And then, ayun, oh, expedition ng mga Augustinian friars sa Cebu. Ito picture nila, oh. Mas accurate na. Kaya yun, sa Cebu ata to. Nung unang dinestino yung mga napunta yung mga Augustinian friars. And then ito, may second floor pala sa museum na to. And yun ata yung second floor. Exit na muna tayo, guys. Ayun na yung mga procession ng mga santo, which is here, no? Then andun, I think mag-iikot to ng sa Intramuros. Iikot siya sa may buong Intramuros walls. Ito, 4 na faces ni Jesus. Tsaka ito talaga ang nakaka sa puso, no? Yung pagdala niya sa cross. At may nagsistation to cross pa din ngayon. Lumalabas na po yung mga procession floats na shows different faces ni Jesus from nung nag-pray siya sa Garden of Gethsemane hanggang pinako siya sa crucifix. Santa Maria Jacobe. Ito naman si Santa Maria Salome. Ito naman yung si Maria Magdalena. Sobrang taas ng posisyon, no? Meron pang isa. Siyempre palabras sa ating simbahan at kaisa po ng pamunuan ng San Agustin Church ay pinapaalalahanan po at nakikiusap ang mga pilgrims na bumibisita sa ating simbahan na kung kayo man po ay may dala mga bottled water ay huwag po sana natin iwan ang kalat sa loob ng simbahan pati na rin po sa patio ng ating simbahan. Maraming salamat po.
guys, bigla na lang umulan kanina. Mambon ng saglit. Tapos bigla na naman nawala. Parang parang senyales na yata to na parang may yun, pagkamatay ni Jesus. Usually kasi pag Good Friday umuulan eh. And tingnan mo, akala ko talaga sa weather forecast medyo sunny. Kulat ako, pala, parang cloudy pala ngayon, makulimlim. Tingnan natin yung labas, guys. Daming food trip pala dito, guys, sa gilid. Merong Tosoros, yung Balay Pandesal. Ito pala yung gilid ng church, guys. Ate, magkano to? 75 po. 75. Ano to yung Pandeko? Magkano? 39. Dito po, 39. Okay. Salamat. Ayun pala, guys, yung presyuhan dito, no? Tsaka medyo mahangin na, guys. Pala yung labas ng San Agustin Church. Ayun na, lumalakas yung hangin. Saan kayo pa-exit ng dito, Intramuros? Punta na sana ako ng sa Ermita Church na ako. Susunod. Dami mga drinks dito, guys, kung nauuhaw kayo. 30, 50, tsaka 60. Masarap. Kakauhaw. Medyo naulan na, no? Pakala. My gosh, guys. Grabe. Mapuling yung mata ko. Grabe kahangin, no? Against the wind ako. May Starbucks pala dito, guys. Starbucks. To the next church visit, yung pang-anim. Yan na, guys, umuulan na. Alas 12 na talaga. Walang biro, alas 12 na. Ito na kasi yung simula ng yung going ni Jesus sa Calvary, no, sa Golgotha. Medyo mahangin na talaga, guys. At siguro pupunta ako sa next church or either uuwi na muna ako, no, kasi parang lumalakas siya. Tsaka wala akong dalang payong. Akala ko kasi maaraw. Medyo umulan na talaga, guys, sa loob ng Intramuros. Walang biro. Gulat nga ako eh. Ito na kasi yung oras ng pagdadasal at kailangan ng wala munang wala dapat state of grief, no? Sa puso. Wala na muna mga tawa-sawa gano'n. By the way, dito na ako sa update, gagi. Dito na ako sa PLM sa Pamantasan, Lungsod ng Maynila, and I need to shelter na muna. Medyo umuulan na rain. Oh shit. Dito na muna ako sa may ulan na, guys. May jeep
naman dyan eh. Pwede na ako sasakay. Sana may jeep. Malimit lang kasi yung jeep dito eh. Napakalakas. Sobrang lakas ng ulan guys, no? At marami kami ritong stranded. Oras na kasi ito ng papunta na si Jesus sa Calvary. At buhat niya yung cross hanggang sa taas ng bundok. Natapos na yung ulan guys. So guys, just had my lunch. And natapos yung ulan. Alam nyo ba? Tapos yung ulan ng 40 minutes. Grabe talaga. Yun kasi yung 12, alas 12 talaga yun eh. Yun kasi yung nagpasa na si Jesus ng cross. Parang maramdaman mo talaga na kasama natin si Jesus sa araw na ito na Biyernes Santo, no? So ngayon palabas na ako ng Intramuros because we're heading to the next 6th visit natin na church. 6th visitation, which is the Ermita Church, which is located sa Del Pilar Street. Tsaka dalawa na yun. Kasama na yun sa yung Ermita Church tsaka Malate Church. Pag-isahin na natin sa isang street. Yun na lang kulang nating dalawang church, no? Para makumpleto yung 7 churches natin. Nakikita nyo naman yung Intramuros walls. At ngayon, palabas na po tayo. Napaka architectural talaga ng mga buildings rito. Di mo akalain na parang nasa ano ka talaga. Spanish kasi siya eh. Spanish inspired. So we're going out, guys, and I'm looking forward for the next church. Dito ako naupo kanina, oh. Tsaka umuulan pa. Napasabi ako ng sobrang bilis talaga ng oras kasi napasabi ako na kanina may katabi pa akong foreigners, tsaka ngayon yun, madali lang talaga yung oras. And it's, oh my gosh, the flag of the National Museum. Naalala ko kasi ang dadaanan natin yung Luneta, which is meron ding flagpole dun. And dun, yun yung kilometer 0 kung saan magsisimula ang lahat ng starting point. So bali, kilometer 0, lahat ng buong Pilipinas nakabase dun. Gaano ka layo siya sa Luneta. Kasi yun yung basihan eh, ng kilometer distance from Luneta. Maraming mga e-trike dito sa labas, no? Kaso malalakad lang natin yung Luneta. And tawag nito, parang sa dapit hapon na yata tayo. O, diba? Napaka aesthetic talaga lagi ng sunset dito sa Intramuros. And I hope na maliwanag pa pagpunta ko dun sa Ermita Church. So yung Ermita Church is a Archdiocesan shrine na venerated at 2005, I guess, by then Manila Archbishop Gaudencio Rosales. So here, dito na tayo dadaan, and we're straight to our next church destination. Ganda ng boses niya.
nasa likod ko siya. And meron palang statue nila Benigno Aquino, no? Senior. Tapos si then President Corazon Aquino dito. Ayan. Tapos pagtawid na lang natin dyan is directly Luneta na. Oh my gosh, guys, we are on the landmark of the capital of the Philippines. Tsaka wala namang dumadaan. Taratawid na tayo. Kaso green light, baka maano ako. Hindi naman. Kasi sa ibang bansa, jaywalking na to eh. Ayan, red light na sila. Okay, maghihintay lang tayo kung madami kasi nag-right eh. Yan, pinaka-last na siya. Daming kalesa, guys. And we're straight to Luneta. At tapat naman niya is yung Quirino Grandstand. And sa Luneta, yun yung may bantayog ni Dr. Jose Rizal. Kaya daanan din natin. Kasi napakamahalaga yung pagka-heroic ni Rizal, no? Parang si Jesus, inalay niya yung sarili. So, ang ibig sabihin ng pagpapakabayani ay parang pag-alay sa sarili, no? And we're here. We're almost there. Papi-feel mo talaga na Maynila ito pag ganyan talaga yung scene. Okay, guys. Actually kanina ano talaga eh. Kasi yung magkaramihan nagdala ng payong kasi mainit. Hindi sila nagdala ng payong siguro kasi uulan. Kasi wala namang sinabing uulan sa sa weather forecasting ng Google, but umulan nga talaga, no? Parang milagro na umulan. So, andito na tayo, guys, sa kilometer 0. Ay, umiilaw pala yung bantayog ni Rizal. Eto, guys. Ito na yung kilometer 0 ng Pilipinas. Kaharap ko na. At yung sinasabi ninyong may photobomber na sa likod na building ni Rizal, ayun, no? Palapit tayo. The first cabinet of the President, LP Quirino. Oh my God, the Philippine flag is waving. And paganda. We're here at Luneta. Yung sikat na bantayog ni Dr. Jose Rizal. Wala na palang yung yung mga nagbabantay na sundalo. So, parang na sila. Yung kasi may nagbabantay dyan na sundalo eh. Wala na yatang wala na, tapos na yung trabaho nila kasi na eh alas 6 nalita ko lumabas sa Intramuros. Napakaganda kasi ng loob ng Intramuros eh, maglibot-libot gano'n. And dito na tayo daan. Let's cut to the chase kasi may shortcut dyan pa Del Pilar Street. Mas malapit dito yung yung simbahan ng Ermita Church, which is our 6th visitation, no? Dito tayo daan. May nakikita ko mga food tip eh. Titignan natin mga food tip dito sa Luneta, no? And kasi kadalasan shake yan eh. Shake or either hotdog or fishball. Yan ang kadalasang mga quick-quickan. Ayun, napapailaw na yung Luneta kasi paggabi na kasi.
Okay. Let us see. At may mga nagpipiknik din na mga couple. And daanan natin itong ano kayang laman ng food tip dito, no? Malayo din sila sa simbahan, pero andun naman yung Ermita Church. Ay, buko pie. Tapos yung mga juice. Tapos ano pa? Wala na ako nakikita. Ay, mangga. Ayun. Mangga. Barbecue. Pancit Canton. Kwek-kwek. Ice cream. Ang pinakasikat na ice cream. And then, sa mga turista, if you are planning to buy local souvenirs, no, merong Manila canvas. So, bali paglabas lang talaga, tapat ng Ermita Church, meron ng souvenir shop. Dito na tayo sa may UN, United Nations Avenue, kung saan dito rin nagsastop over yung mga hop on hop off bus ng Rizal Park Luneta. And ayun, buti nga, gustong gusto ko talaga na mga ganyan, no? May mga blue signage sa taas na nagsasabi ng Del Pilar Street. O diba, nalalaman mo bigla kung anong street ito. So, tumatawid na po tayo. Ay, red light na ata. And then malapit na tayo, guys. Sila 3 minutes. 3 minutes we're there at the Ermita Church. Bumabaha pa din talaga, oh. Kasi parang barado yung kanal, eh. Yung simbahan rito medyo patago siya, no? Pero yun na yung UN Avenue, eh, yung dinaanan natin. Ngayon papasok na tayo sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Senora de Guia. Meron ding mga dito. Station number 5. Tinanggap ni Jesus ang krus. Kasi parang sinabi niya kay sa Panginoon na, ikaw na bahala, Lord, kung papasan ko yung krus. At yun, nag-alay si Jesus ng kanyang buhay. Medyo ayun, nakatabon pa din talaga na purple. Sixth visitation, Jesus is returned to Pilate. The Gospel of Matthew chapter 27 verse 22 to 26. Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said, "Let him be crucified." And he said, "Why? What evil has he done?" But they shouted all the more, "Let him be crucified." So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning,
he took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this righteous man's blood. See to it yourselves. And all the people answered, His blood be on us and our children. Then he released for them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. Let us pray. Lord Jesus, sometimes we too want to wipe our hands clean of any wrongdoing and not accept that it is our sin that crucified you. Help us to deeply embrace your forgiveness as we continue to walk with you through your passion, death, and resurrection. We yearn to open our hearts to embrace your gift of mercy, and with your grace to learn to be ever more merciful and forgiving like you. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Meron palang labasan dito, guys. Ito pala yung candle area, no? Yan. Pwede pa mag-candle and mention your petition. I pray that all this candle burn here, be the light that leads the people in their hearts. Amen. Ito po yung situation ngayon, guys, sa Cagabinon. Grabe talaga dito siya sa gitna ng mga buildings, guys, oh. Kasi parang tough na kasi ito siya, eh. Kakatapos lang din ng procession ngayon, guys, kaya nakabalik na yung mga kariton, mga wagon, no? And yung image talaga ng church, very Marian, no? Parang peachy na yellow. At nasa gitna talaga siya ng sa Del Pilar Street lang siya, guys. At don't forget to drop by, no, sa Nuestra Señora de Guia, kasi maganda din tong visit na church, no? Dami ding bumibisita dito, and naka-ready naman din yung mga nila, stations, Way of the Cross, ganun. At yun na, guys, pwede naman tayong sumakay ng jeep, pero lalakarin lang natin. And we head to the left. Dito tayo sa may kaliwa. Ang susunod nating church, guys, is yung sa Malate Church naman tayo, no? Which is sa harap ng Raha Sulaiman Park. Ayun. Yun yung palatandaan na madali lang. Kasi yung parang may fountain na that's colorful. Tapos yung katabi nun is Aristocrat Restaurant. Aristocrat ba yun? Hindi ko sure. Tapos yun, doon tayo punta next. Our last
7th visitation para sa Visita Iglesia. Tara guys, let's roam the streets. Ayun, medyo maliwanag pa naman doon. Wala pa namang buwan, kaso yun nga lang, andito tayo sa gitna ng Del Pilar Street. Madaming bars dito eh. So medyo busy na yung streets dito guys, no? Kasi yan, US Embassy na yan dyan eh. And sa ngayon, yung Malate Church, a bit of history niya is daming jeep. Bali yung architecture niya is Muslim tsaka Baroque, no? Baroque period. Tapos ito yung a bit of history niya. 1588. Ayan, nakarating na tayo guys. Itong Malate Church, parang same siya sa San Agustin Church, no? Mga Agustinian friars din dito noong 1588. Tsaka ang ginawa sa ito yung unang assignment ng mga Colombans. Dito sila unang settled sa Malate Church. Yung mga Colombans parang misyonaryo, tas they spread the good news, no, of Christ. Ayan, Kanlungan, Himig Alay. So ito po yung entrance ng Malate Church sa gilid. At meron pa ding mga Stations of the Cross as usual. Eto. Dami pa rin nagsa-Station of the Cross, no? Dito sa Malate Church, ang tawag talaga nito is yung Our Lady of Remedies Parish. Tsaka ito din ang isa sa mga oldest na simbahan dito sa Pilipinas. Yung architecture din ito ay parang Baroque architecture tsaka Muslim mixture siya. Atin basahin yung 8 istasyon. Nasa lubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. I think kasama na rin siya, no? Veronica, yung nag-wipe sa face ni Jesus gamit yung tuwalya. At ngayon, papasok tayo sa simbahan para magdasal. May mga program din sila dito. Ang complex ng simbahan ng Nuestra Señora de los Remedios, Malate, ay kinikilalang pambansang museo ng Pilipinas. Ito po yung Malate Church. Doon tayo sa may pinakaharap. Ito pala yung mahalagang yaman dito. Yung bell nila. Yung kampana. Ito po yung ganap dito sa Malate Church. Isa siyang National Historical Monument. Tsaka na-destroyed noong 1662. And hindi siya nakasurvive nung 1863 earthquake. But naging rebuilt siya, and then na-rebuild siya, and then dineklara ang national monument sa 1937 nung National
Historical Commission of the Philippines. Sobrang, yung pagpunta mo dito, sobrang gaan talaga. Tsaka ang harap mo is yung Manila Bay. At papasok po tayo sa simbahan nila. Ito po yung simbahan nila, no? Eto. In memory of the Columban Fathers. Grabe, parang siyang ano, yung architecture niya. Parang balas, buhangin. Parang sand. Tingnan mo. Tsaka yung ayan. Nakatapos lang din ng prosesyon pala. Ito yung ganap dito. Natin pipigilan muna ang sila. Papasok na po ang pasengero. Bawat simbahan talaga meron talagang procession, guys. Gaya na lang neto. At yung pinaka-importante na Ibiganan natin ang Santintial kami anta. Saka po kami ulit ang pangapila para po maging maayos ang lahat. Salamat po. Ingatan din po ninyo ang mga gamit nyo. Mabuti na po yung ligtas tayo po ng paman. Ito pa rin yung bomba. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
On our 7th visit, Jesus is taken to his passion. The Gospel of Matthew chapter 27 verse 27 to 31. Then the soldiers of the governor took Jesus inside the praetorium and gathered the whole cohort around him. They stripped off his clothes and threw a scarlet military cloak about him. Weaving a crown out of thorns, they placed it on his head and a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" They spat upon him and took the reed and kept striking him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the cloak, dressed him in his own clothes, and led him off to crucify him. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. Guys, tapos na ako magdasal at ito na ang last pilgrimage natin para sa Visita Iglesia. Itong simbahan, no? Medyo malayo-layo na din yung naabutan natin. Galing sa Escolta hanggang Ermita. Ayun. Ang nagustuhan ko talaga rito sa Malate Church, napaka remedy siya, napaka-heal siya ng puso, damdamin. Kasi katapos mong magdasal, nagpapasok kasi sa loob ng mga ibon tsaka narinig mo yung mga ibon sa loob, and very venerable yung aking pagdadasal dito sa The Church of Malate. At tara na guys, exit na po tayo. Lagi lang natin tatandaan na ang pag-alay ni Jesus, dun tayo naligtas sa ating mga kasalanan. Tsaka yan na yung Sulaiman Park. Pero hindi pa umiilaw yung fountain, hindi ko lang alam. Meron pang dumadating dito, no?